At hindi po lingid sa inyong mga kapatid yung nangyari sa akin itong mga nakaraang linggo. Talagang naipit po talaga tong daliri ko. At talagang napakasakit. Talagang hindi ko po alam hindi ko pa alam kung saan ko iikot yung sarili ko doon sa hindi talaga ako nakapagtrabaho. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, all things work together for good to them that love God. Dito ko po lalong naunawaan yung kahalagahan ng ganito kaliit na bahagi ng katawan ko na kapag nasaktan siya, apektado yung buong katawan. Sabi nga na pag-aaralan natin, sakit ng kalingkingan, damang-dama yung daman-dama ng buong katawan. At talagang gusto ko nung naipit siya, gusto ko siyang putulin kasi talagang hindi ko magalaw yung kamay ko. Pero hindi ko naman pwedeng putulin kasi bahagi ito ng aking katawan. Baka magka-problema lang, lalong magkaroon ng problema. So, ganon din ang bawat isa sa atin sa katawan ng Panginoong Hesus. Na kapag merong nararamdaman ng isa sa atin, di naman niya pwedeng tanggalin kasi bahagi niya yun eh. So, yung mga nakaraang taon na mayroong nagkaroon ng mga problema sa munting iglesia na ito. At salamat sa Diyos dahil sabi nga ng Panginoon, I will restore. So, salamat Panginoong Diyos sa inyong mga banal na salita na patuloy na nagko-comfort sa bawat isa. At salamat. Sabi nga sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise God. For I say, though the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, hindi pare-pareho sa ating gagampanan. So we have, being many, are one body in Christ. So isa lang ang, bagamat iba-iba ang kinikilos ng bawat isa, subalit nandoon tayo sa isang katawan, sa ating Panginoong Hesus. And every one member one of another, having the gifts different according to the grace that is given to us. So iba-iba yung kaloob. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth, on teaching. Or he that exhorteth, on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. That the ruleth with diligence, he that shewed mercy with cheerfulness. Praise God. At excuse me. Let the mind that was in Christ be in you. So the mind is the controlling tower of the whole being. So lahat ng ating kinikilos, galing yan lahat sa ating isipan. Ano man ang ating ginagalaw sa mga oras na ito, yan ay galing sa ating isipan. Bawat pagkilos natin, ang isipan ang nagdidikta kung ano ang ikikilos natin. We're living in the days when identification is required. So, nandito tayo sa panahon na kailangan yung identification. So, ang pamagat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay identification.
So, kapag kukuha ka ng pera sa Western Union, kailangan ng identification, mga kapatid. Kapag magwi-withdraw ka sa bangko o kaya sa kailangan ng identification. Sabi nga ni Brother Burnham, hindi ka makakapagsalita sa mga denomination ngayon kapag wala kang mga certificate, wala kang mga natapos sa mga seminaryo. So kailangan ng mga identification. You can identify a thing to its characteristics. Halimbawa, kung tayo ay nakapikit ang mata at may narinig tayong tumatahol, alam nating na yun ay aso. Kapag nakakita tayo ng hayop na may pakpak, alam natin na yun ay ibon. Ang iglesia ng Diyos, malalaman natin ito sa pamamagitan ng kanyang karakter. Na ito nga ang iglesia ng Diyos. The mystical body of the Lord Jesus Christ. We cannot identify it dahil ito ay malaki. Hindi ito yung karakteristik ng iglesia ng Diyos na dahil malaki yung iglesia. Dahil marami ang miyembro. Dahil mga sikat ang matataas na taong dumadali dito. That is not the characteristic of a true Church of God. That's right. Dahil mayaman ang iglesia. So, hindi yun ang sukatan na ito yung karakteristik ng isang iglesia. Ito hindi katangian ng isang tunay na iglesia ng Diyos. Kung hindi natin alam ang karakteristik ng isang bagay, how can we identify it? Sabi nga, ang tunay na iglesia ng Diyos, yung mga bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus, they are the called out ones. At ang pundasyon nito ay nakatayo ito sa upon this rock of revelation ng Panginoong Hesus. Malalaman natin ang isang bagay o hayop sa pamamagitan ng kanilang karakteristik. Halimbawa, ang isang bulaklak. Malalaman natin ito kung ito ay rosas, kung ito ay may mga tinik. O kaya malalaman natin ang iba't ibang uri ng ibon sa pamamagitan ng kanilang katangian. Halimbawa, ang agila. Ang agila hindi gumagawa ng pugad sa mabababang lugar. Lagi itong sa matataas, sa mga bundok. Halimbawa, ang kalapati at ang uwak. Ma-identify mo na yun ay kalapati. Kasi yung kalapati, hindi kumakain ng mga bulok na bagay. Hindi kumakain ng mga sirang, mga patay na hayop kasi nga wala siyang panunaw. Hindi gaya ng uwak, kumakain ito ng mga bulok, mga patay na bagay dahil naitutunaw niya. So malalaman natin yung karakteristik ng isang bagay sa pamamagitan ng kanilang karakteristik. Ngayon, ating pagbubulay-bulayan ang identification in the Bible character. We're going to identify our present condition and with characters of the Bible of the other ages. Which character in the Bible would we look like? So yung ating present na character, let us identify it. Kung anong grupo tayo nabibilang. Our character mold us to the image of what we are. Our character of life that's in us. Now, you take a little germ of life, and if it's a germ of a bird, it produces a bird. And if a germ of wheat, it produces wheat. A germ of corn, it will produce corn. See, the life that's in it molds the character of it. Our character is molded by what's on the inside of us. And our outside only express what's on the inside. What we are, how we walk. No matter what we say, our life speaks louder than our words. Sabi ni Brother Brian. Kung sinasabi natin na tayo Kristiyano at hindi natin ginagawa ang katangian ng isang
Kristiyano, merong problema, mga kapatid. Ang ating mga gawa ang nagpapatunay na tayo ay mga tunay na mga Kristiyano. Our life is speak louder than our words. Sabi nga sa Proverbs 30:32, kung ikaw ay gumagawa ng kamangmangan sa pagmamataas, o kung ikaw ay umiisip ng kasamaan, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. So kapag nakakapag-isip tayo ng masama, isip tayo ng masama, halimbawa sa ating kapwa, sabi ng kawikaan, takpa mo yung dilig mo. Kasi nga, lalabas yan sa iyong bibig. Sabi nga ng banal na kasulatan, the abundance of your heart, your mouth will speak. So, kailangan tayong mag-ingat, mga kapatid. Let the mind of Christ be in us, mga kapatid. At dito tayo dinadala sa mga oras na ito, mga kapatid, bilang paghahanda sa nalalapit na pag-agaw. The Spirit of God can be identified by its characteristics. So, malalaman natin yung Espiritu ng Diyos sa kanyang characteristics. The Spirit of God can identify by His characteristics. And His characteristic is His Word. The Word of God. So, no other man can project that character because of his fallen nature. So, walang sino mang tao makaproject ng karakteristik na yon dahil sa kanyang bagsak na kalagayan. At halimbawa, lumikha ang Diyos ng ibon para lumipad. Pero hindi lumipad yung ibon, bagkus lumangoy. So, sa palagay nyo, malulugod kaya ang Diyos kapag ganun ang nangyari. So, ganun ang nangyari sa tao. Dahil sa bagsak nating kalagayan ngayon, hindi natin maigalaw yung kauna-unahang design ng tao para sa kanya. No other man can project that character because of his fallen nature. No one in heaven, on earth, and underneath the earth is found worthy. But one of the elders, sabi nga kay John nun, don't weep, John. The Lion of the tribe of Judah, he's worthy to open the book. So meron nang nagtagumpay. God is inviting us to mold our own character with His character. So He is inviting us, all of us right now, dun sa kanyang character. Kung nung lumang tipan, tanging high priest lang ang nakakapasok sa lugar ng kabanal-banalan. Tama po ba? Yung high priest lang yung nakakapasok sa kabanal-banalan. At kapag pumasok ka doon na hindi worthy, siguradong mamamatay ka. At ngayon tayo'y nasa biyaya na. Malaya na tayo makakapasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. We have to fulfill the covenant of God to men through our Lord Jesus Christ. God cannot break any of His covenant. Tama po ba? Yung hindi kailanman hindi pwedeng sumira ang Diyos sa kanyang covenant sa tao. Only man breaks it. Sabi nga, ang kagandahan loob ng Diyos ay singlawak ng langit at ang kanyang katapatan ay umaabot hanggang sa langit. Tapat ang Diyos lalo na sa mga pangako niya. Sa bawat pangako niya ay meron muna tayong dapat gawin upang makamtan natin ang pangako ng Diyos. Sabi nga, if you abide in me and my words abide in you, you ask what you will, and it shall be given unto you. So, kung tayo hihingi, kailangan, we must have to abide in Him and to His Word. Jesus said, ask to the Father anything in my name, and it shall be given unto you.
Knock, and you will be open. Kung ang kanyang bugtong ng anak ay hindi niya pinagkait upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, paano pa kaya ang lahat ng mga bagay? Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, mga kapatid. And all these things shall be added unto you. So we must seek first God, His kingdom. At ang kanyang kaharian, sabi nga, the kingdom is within you. So kapag may kingdom, may naghahari. So kailangan lang natin sumunod dun sa hari para lahat ng pangako niya ay mapasa atin. At yung covenant noon, sabi nga ni Brother Burnham, merong iba't ibang covenant na ginagawa ang tao. Halimbawa, sa Amerika o kaya sa Pilipinas, yung pag-shake-an ng kamay, covenant na yan. Kasi nagkasundo kayo sa isang bagay. So, sa China, kapag hinagisan mo lang asin sa muka ang isa't isa, covenant na yon. Pero sa Middle East, iba. Sa Middle East, magpapatay sila ng hayop, bibiyakan sa gitna yung hayop, at ganun yung covenant dito sa Middle East nung panahon ni Abraham. Kaya kung mapapansin nyo, nung nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham, kumuha ng hayop, inati sa gitna. So ganun So magsusulat yung first party saka second party ng kasunduan. Tapos ang sino mang lumabag dito sa kasunduan ito, magiging kagaya ng hayop na ito na biniyak natin. So napakahirap pag nag-break ka ng covenant. Kasi kapag nag-break ka ng covenant noon, magiging gaya ka ng hayop na bibiyakin din sa. So ang gagawin nila, pupunitin yung papel na pagkasunduan nila, ibibigay yung kalahati sa'yo at yung kalahati sa isa. Para kapag nagkita kayo, pag pinagdugtong yung papel, kailangan mag-match ito. So, ganon din yung ginawa ng Diyos at sa tao. Na-break yung ating Panginoong Jesus. Nasaktan siya, namatay, at hinati din. Yung glorified body ng Panginoong Jesus nasa Ama. At yung Holy Spirit nasa atin. So kapag dumating ang Panginoong Jesus, kailangan mag-match yung dalawa. So ganun yung covenant na binigay sa atin ngayon, yung covenant ngayon. At kailangan yung karakter ng Ama ay nandun kasi sa kanyang bugtong na anak. Ang Panginoong Jesus ang nag-manifest ng karakteristik ng Diyos. Jesus came to save that which was lost. So naparito ang Panginoong Jesus para hanapin yung mga naliligaw. And now, there had to be something to save this lost. Dapat may magligtas dito sa ating bagsak na kalagayan. It had to be different character than which was lost. So we find then, when God looked down upon His creation of His, that He made upon His loving character, His self was molded in the person of Jesus Christ to be the Savior of the world. This was done so He could pay the penalty for death for us and redeem us. It certainly fulfilled John 3:16. Diba yung John 3:16? Lahat ng mananampalataya alam ang verse na to, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
So, hindi lang dapat nating sinasaulo ang verse na to. Kailangan nating maunawaan kung gaano kadakila yung pag-ibig na yon. That's right. Sabi nga, the cost of sin is a high price na kailangan pang mamatay ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. So, it taken something that was not evil. So, kailangan may kapalit ito na hindi masama para ma-save lang yung character natin. That could produce character like Jesus Christ. And it was God looking upon His creation and His own loving character, seeing that loss, yet in His image, made for His glory. His own love projected Jesus Christ. Amen. God came down, and the character of God was Christ. He was the reflection. He was God made visible. It's God. Sabi nga, in the beginning was God. He was even God then. Hindi pa siya Diyos noon nung nasa eternity pa siya. God is an object of worship. Kailangan may makikita para may ma-worship dun sa langit. So, napakalayo na walang tsopa ni nung una. So, talagang may tsopa ni nung una. And in Him was attributes. And those attributes were thoughts. And those thoughts, was expressed to words. And word was made manifest. It's all God. So lahat na lumabas sa salita ng Diyos, it's all God becoming tangible. So mahawakan na natin ng Diyos. And you are a part of God. And Jesus come to redeem those that was put on the Lamb's book of life before the world. It was in God's thought. So kung nandun ka na sa kaisipan ng Diyos, o nakasulat ka na sa aklat ng buhay ng kordero, nandun ka na sa kanyang kaisipan noong una pa. And the whole thing, as Jesus said, at that day, you know that I'm in the Father, and I in you, and you in me. The whole thing is God becoming material, like a husband and wife becoming one. God and His church becoming one. So, nagiging isa. So, yung kalagayan natin ngayon, namumul tayo sa karakteristik ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At nagiging kaisa tayo ng ating Panginoong Jesus. God reflected in a man called Christ. He was only one that could do this. There was no other character in heaven could do it. He was the sinless nature. He was the Word, sinless nature of God. He was the Word express, which the Word was the beginning. And if you are in the Lamb's Book of Life, so kung tayo nasa aklat na buhay ng kang kordero, you was God's expression from His thoughts. He seen you and seen your desire before there even was an atom or anything else. And you are His thoughts made word and expressed in what you are now. That's God in you, reflecting Christ today. So, sabi nga ng prophet, tayo yung mga letrang buhay na lumalakad dito sa sanlibutan. Tayo yung ilaw ng sanlibutan ngayon.
At sabi pa nga niya, you are God's idol. Hindi yung idol na hindi gumagalaw, yung hindi nakakakita, hindi nakakarinig. You are God's idol, sabi ng prophet, na dahil yung mga tao ngayon, hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos, ikaw na ngayon ang babasahin ng sanlibutan para wala nang maidahilan ng tao. A reflection, you got to be identified. And if you are, and you were in God's thinking at the beginning, and was His reflection here on earth, you will bear record of the heavenly. So kaya tayo nakakapangusap na meron talagang theophany noon pa. Dahil doon talaga tayo nagmula eh. At doon din tayo patutungo. Bumagsak lang yung kalagayan natin ngayon, pero doon talaga tayo patungo. And bore record of the heavenly. And when He raised up from the grave and was given a body, when He raised up, we'll have a body like His own glorious body. The resurrection is true, sure. Meron talagang resurrection, mga kapatid. It's a guarantee. And we have the earnest of it. So ano yung earnest natin ngayon? Yung Holy Spirit Amen. comes in and identify us, God's redeemed person. When you receive the Holy Ghost, you're sealed till the journey is over. Silyado ka na. Na pag na-receive mo na yung banal na Espiritu hanggang matapos ang lahat. That is your token, yung token that you hold. That's your fare has been paid. Yan yung token natin ngayon na tayo nabayaran na. So kapag tinutokso tayo ng diablo, ipakita lang natin yung token natin na sabihin natin sa diablo, wala ka ng kapangyarihan sa atin. At wala ka ng kapangyarihan at bayad na ako. All the Father has given me will come. So lahat ng ibinigay ng Diyos sa Panginoong Yesus, lalapit at lalapit talaga ito. And no man can come unless the Father has given it. So bakit tayo nandito? Bakit natin dinidesire na pumunta dito imbis na natutulog tayo at magpapahinga at what is that desire that God given to us? Amen. Praise God. At napaka-misteryo pero napakadakila ng Diyos. That's right. Praise God. God above us in the Holy Spirit up there in a pillar of fire. God made flesh and dwelt among us. Man that we could touch and handle. Now God in the church. So ang Diyos na ito nandito ngayon sa iglesia. God above you, God with you, and God in you. Amen. So wag na kayo magtaka kung yung pinakamakasalanan kasama mo sa opisina napapatawad mo. 'Di ba? So yung napanood ko nga na dahil isa yun sa karakteristik ng Diyos. Yung ang napanood na sinare ng kapatid na yung isang mamamatay tao na 48 na babae yung pinatay niya. Inamin niya na siya ang pumatay. Kaya nung sa hukuman, pinagsalita yung mga mahal sa buhay na biktima niya, lahat galit sa kanya. Ang sasama ng sinabi. Pero hindi natitinig yung pumatay. Parang wala sa kanya. Pero yung huling tao na nagsalita sa kanya, gagawin mo itong mahirap para sa akin. Pero sabi niya, you have been forgiven. Sabi niya. So, napaiyak yung akusado. So, ganun yung Diyos natin, di ba? Kahit na gaano tayo kalugmok sa kasalanan noon, Amen. He cleansed us.
Glory to God. at pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Hallelujah. So, walang sino man mga kapatid na makakapagbalik at makakaganti sa ginawa ng Diyos sa atin. That's to manifest His attributes. Yung kanyang attributes. At ang kanyang kaisipan, sabi nga, let this mind be in you. So yung kaisipan ng Panginoong Jesus, yung sundin lang yung kalooban ng Ama. He do what He please the Father. The Word molds God's character to us. So, ang salita ng Diyos, minumold yung character ng Diyos sa atin. And anything that's tried to be mixed with that character breaks the mold. So, hindi natin pwedeng haluan. You cannot mix creed with word. That's right. You cannot mix the world with word. Yung sanlibutan, hindi pwede natin paghaluin. Yes. Jesus said, you cannot serve God and the world. Sabi nga, iibigin mo yung isa, itatakwil mo yung isa, kaya hindi pwedeng magsabay. If you love the world or the things of the world, the love of God is not even in you. That's right. That's right. Now, let's look in God's mirror. So, ano yung God's mirror? Itong salita niya. Amen. Let's identify our own character sa kanyang mga banal na salita. So, let us be honest, mga kapatid. At nung panahon ni Noah, anong grupo tayo napapabilang sa pamamagitan ng present character natin? Si Noah, nangaral ng 120 years. 120 years, tama po ba? At yung biyaya na yun, napakahaba. So, can we identify ourselves na kasama ni Noah? Or mga skeptic na tumutuya-tuya sa kanya? Hindi naman totoo yan eh. At paano magkakaulan? Hindi pa naman umuulan. So, pero sabi ng Diyos, uulan. Ang Diyos ang nagsabi, uulan eh. Amen. So kahit anong sabi ng mga matatalinong tao nun na hindi uulan, uulan. So ngayong panahon natin ngayon, hindi magra-rapture sabi ng mga tao. Walang ebidensya na magkakaroon ng rapture. Pero sinabi kasi ng Diyos, magkakaroon ng rapture. Amen. So, what character in our present character today? Can ma-identify natin ang ating mga sarili? So, kapag na-identify natin yung sarili natin nandun sa skeptic, you just go to the character of Noah. Nandito pa tayo sa biyaya ngayon. Yes. Joseph and his brothers. So, galit na galit yung mga kapatid niya doon kay Joseph. Kasi spiritual siya. So, let us identify ourselves, mga kapatid. Elijah and Jezebel. Ito, mahirap na to. Na si Elijah na kahit lang nag-iisa siya, ang kalaban niya yung 450 prophet ni Baal. Pero kahit na pinagsugat-sugat na ng katawan nila, hindi pa rin sila pinakinggan ni Baal. O si Jezebel na puro makeup yung muka, puro pagpapaganda yung inaatupag. Let us identify ourselves. Micah and the false prophet. So si Micah, sabi ni Micah, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang ang sasabihin ko. Kasi sabi ng mga false prophet, ito yung sinabi na,
ito yung sinabi namin kay Ahab, ito na rin yung sabihin mo. So, sabi ni Micah, kung ano yung sinabi ng Diyos, Amen. yun lang yung sasabihin ko. That's right. So, yung mga denomination ngayon, ay nagkakaisa-isa sila. Pero, na-identify natin ang ating mga sarili na kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang yung sasabihin ko. Abraham and Lot, where can we identify? Tayo ba si Abraham o si Lot? Si Abraham, sabi ni Abraham kay Lot, kung ano yung pipiliin mo, kung sa kanluran ka, sa silangan ako tutungo. Kung sa silangan katutungo, sa kanluran ako pupunta. So, kahit anong piliin ni Lot doon, kay Abraham naman yun lahat eh. Di ba? Jesus and the Pharisees, where can we identify ourselves noong mga oras na yun? Sabi nga ng mga Pariseo noon, bigyan mo kami ng tanda. Sabi ng Panginoong Hesus, you and adulterous generation seeking after a sign. At walang ibibigay sa inyo na tanda, kundi yung tanda ng tanda ni Jonah, na kung saan 3 araw siya sa tiyan ng malaking isda. Ganon din ang anak ng tao, na magiging 3 araw sa heart ng ilalim ng lupa. So, you see, our present character, we can identify ourselves kung saan grupo tayo napapabilang noon. Yes. Jesus and His disciples. So, where can we identify ourselves? Nung panahon ng Panginoong Hesus, na sabi ng Panginoong Hesus, hanggat hindi nyo kanin ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. So, yung 70 na disciple niya, mahirap, sabi nila, mahirap na pananalita ito. Hindi natin makakaya to. See, dahil hindi sila spiritual, hindi nila naunawaan yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus. So, nagsialis yung mga disciple na yon. So, ang natira, 12. So, sabi ng Panginoong Hesus, kayo rin ba ay alis? Sabi ng isang apostol, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. See? Jesus and Judas. So, where can we identify ourselves? Sa Panginoong Hesus o kay Judas? Si Judas, kasama niya ang Panginoong Hesus. Sumama-sama siya. Pero ipinagkanulo niya rin bandang huli. Sa 30 pilak. So let us identify ourselves dun sa Panginoong Hesus. By how? By living for Him. So if we identify ourselves na nandun tayo kay Noah, tayo yung Joseph sa panahon ngayon, yung Elijah sa panahon ngayon, we can identify ourselves na nakasama natin si Micah, si Abraham. At kapag na-identify natin ang ating sarili sa mga propeta noong araw, we sure na we are identify ourselves sa Panginoong Hesus. Dahil lahat ng karakter na yun sa lumang tipan mga kapatid, they are pointing to one character. Ayun ay ang ating Panginoong Hesus. So kapag na-identify na natin na tayo sa Panginoong Hesus, we can identify ourselves now. Na to Him that overcometh, I will grant to sit with me in my throne,
even as also overcome. And I'm set down with my Father in His throne. So ngayon pa lang, ma-identify na tayo na kasama tayo doon ng Panginoong Yesus na maghahatol. Yung sabi nga, sabi ni Brother Branham, yung goldsmith na meron siyang ginto. Hindi pa pure yung ginto kasi marami pang dross yung ginto. Hindi naman niya pwedeng itapon yun kasi ginto. Ang gagawin niya, pupukpukin yung ginto hanggang sa makita niya na yung image dun sa ginto. So, ganun ang ginagawa sa atin ng salita ng Diyos sa mga araw na ito. At patuloy tayong kinokorek, patuloy tayong nire-rebuke sa ating mga mali. At alam natin, ang mga pagpupukpuk ito ng salita ng Diyos ay papunta ito sa karakter ng ating Panginoong Hesus. So hanggang dito na lang mga kapatid, at salamat sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng kalakasan mga kapatid sa atin, at purihin po ang Diyos mga kapatid.